okay. Magtrabaho na lang ako ng magtrabaho, maghanap buhay ako. Kaya doon na-focus yung sarili ko kung paano ko magtrabaho. Talagang kayod marino, talagang yung gabi, ginawa kong araw. Dahil ang gusto ko na lang, mabigyan ng magandang bukas ang anak ko. Na kahit pa paano nasabihin nilang, ay, broken home kami, pero at least okay lang. Ganun ang ano ko, kung baga, pera-pera na lang labanan. Doon, yumabang ako. Dahil sabi ko, total, pera lang naman ang katapat mo, pera lang ng kapalit sa'yo. Doon ako talaga naghanap buhay kasi kailangan kong ipakita sa kanya. At yung pala, doon sa ganong kinikimkim ko na galit, doon din pala nagdi-develop yung karamdaman mo. At hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng karamdaman na yon, na nag-bleeding ako. At na-diagnose nga na may positive ako sa ovarian cancer. At lalong naghirap yung kalooban ko kasi lalong nagkaroon ako ng galit sa Panginoon kasi sabi ko, Lord, ito na naman, hindi pa nga nalutas yung problema ko sa pamilya ko na hanggang ngayon naguho pa rin ako kahit papano. Hindi pa nga nalutas yung problema ko sa pamilya ko na hanggang ngayon naguho pa rin ako kahit papano. Tapos ito na naman, may sakit na naman ako. Tapos siyempre, pag sinabi ng doktor na positive for cancer, iniisip ko ngayon, paano yung mga anak ko? Paano sila lalaki na walang nanay? Paano sila lalaki? Dahil nag-develop talaga, grabe yung tanong ko sa Panginoon. At doon sa tanong ko sa Panginoon, parang unti-unti rin sinagot ng Panginoon yung katanungan kong yun. Dahil nga, nandun yung galit ko, hinanakit sa puso ko. Siguro ang gusto ng Panginoon, magpatawad ako. Dahil sa pagpapatawad na yun, siguro ipagkakaloob niya sa akin yung kagalingan na hinihiling ko. Pero yun nga, hindi ko magawa yun. Mahirap magpatawad sa taong mahal mo na niloko ka. Mahirap magpatawad. Mahirap magpatawad sa mga taong yung sumira sa buhay mo, sumira sa pagkatao mo, sumira sa lahat ng pangarap mo. Tsaka meron ka pang anak na nadadamay. Noon sa pagkasakit kong yun, doon ako humiling sa Panginoon na, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhay. Bigyan mo ako ng pagkakataong maayos ko yung pamilya ko kasi ayokong mamatay na hindi buo ang pamilya ko. Humingi talaga ako ng tulong sa Panginoon. At yun nga, nung naoperahan ako, doon ko na-realize din na mahal pala ako ng asawa ko dahil doon niya pinakita yung pag-aasikaso niya sa akin, yung pag-aalaga niya sa akin nung nasa hospital ako. Pero alam mo, dito ko napatunayan na pag nagsilbi ka pala sa Panginoon, pag in-offer mo pala yung buhay mo sa Panginoon, at doon ko nalaman doon sa LSS na dapat pala magpatawad ka, alisin mo lahat yung galit po at hinanakit sa puso mo at ibigay mo kay Lord. Ibinigay ko sa Kanya lahat at sinigaw ko talaga, Lord, alisin mo yung galit sa puso ko. Kung ito man, Lord, ang naging sanhi kung bakit ako nagkaroon ng karamdaman, alisin niyo po ito, Lord. At alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Kasi alam niyo ba, yung pamilyang pangarap ko na buo, ngayon binuo na ng Panginoon. Binuo na niya at talagang yung pagmamahal namin sa isa't isa na ibalik na kung ano yung pangarap ko na nagkasama-sama na kami magsimba, nagkasama-sama na kami na nagkakaroon na kami ng bonding. At alam ko, ang Panginoon din ang naghipo sa asawa ko. Binago din niya ang asawa ko. At ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi niya ako binigo sa aking kahilingan, sa pagpagaling niya sa karamdaman ko at sa pagbuo niya sa pamilya ko. Ang buhay namin ngayon, parang nag-umpisa as honeymooners, nag-umpisa as bagong pamilya. Pero ang kagandahan nun, malalaki na yung mga anak ko at nagkaroon na kami ng yung constant communication. At talagang napakabuti ng Panginoon dahil talagang lahat pala tayo hindi iaalaw ni Lord na masira ang pamilya. Basta lang lumapit sa Kanya at aayusin niya kung ano man ang dapat ayusin sa buhay natin.
Salamat po, Panginoon, at hindi lang ninyo pinagaling ang ovarian cancer ni Ana. Pinagaling din po ninyo ang sugat sa kanilang relasyon mag-asawa. Salamat po at tinupad nyo ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang buo at nagmamahalang pamilya. Purihin ka, Panginoon, at pinalambot mo ang galit at puot sa puso ni Ana. Kaya nakayanan niyang magpatawad at magmahal na muli. Totoong tunay na mahal niyo po si Ana. Ito ang salita ko ngayong pinanghahawakan. Ang salita ng ating Panginoon tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anuman aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginoon.